Hello mga ka-backyard farmers. So isi-share ko sa inyo itong panibagong journey ko uli sa pag-aalaga ng mga heritage chicken. So sa ngayon ang aking sinimulan ay pag-aalaga ng Bicol Brown. So dito sa aming probinsya. So sana ay maging okay na ito at mapadami namin sila ng kapatid ko. Sa ngayon ang bilang ng aking mga manok ay nasa 44 pieces sila. So kaso nga lang nag-iisang tandang pa lang, so naghahanap ako ng tandang kasi uh, wala pa akong mabili na ibang tandang para makapag-breed kami. Kaya sa ngayon itlog lang muna ang aking, kumbaga, kasi ready ng mga itlog ito, o kumbaga nangingitlog na sila. So kaya kapag nakakuha ko ng tandang ay magsi-start na kami mag-breed. So nakikita nyo sa pugad may mga ilang itlog na. So unti-unti siguro nasa kalahati na yung nangingitlog sa kanila. Maganda-ganda kapag nangitlog itong 44 peraso, mas maganda kasi nga sa ngayon binibenta pa lang namin yung mga itlog na naipoproduce ng aming mga manok dahil nga hindi pa kami nakakapagsimulang mag-breed. Kung nakita nyo naman yung kanilang pwesto, hindi pa tapos kasi kaka-start lang namin nitong April 1. Kumbaga dumating ang aming mga manok o mga binili kong manok April 1. So hindi pa ayos yung kanilang bahay o masisilungan, pero kahit papano naman ay unti-unti na nagagawa siya. Kaya sana mapadami namin at syempre ang talagang purpose nito ay makatulong din na sa amin pangangailangan ng kapatid ko. Kaya ayan nakita nyo naman yung lugar. So sobrang init ngayon talagang, kaya diyan namin pinesto sa medyo may isang puno ng mangga sa likod bahay namin dito sa aming probinsya. Kaya ayan, sa ngayon nga nung pinos namin madaming bumibiling itlog, hindi makasupport pa, maraming umu-order kasi mas gusto nila kasi nga sariwa, bago kasi, saka iba yung lasa ng mga itlog nitong mga heritage chicken na to kaysa dun sa mga puti na itlog na binibili natin sa tindahan. Kaya samahan nyo kami, subaybayan nyo ang aming journey ng kapatid ko sa pag-aalaga namin ng mga heritage chicken sa aming probinsya. So ayan kung nakita nyo wala pang bubong yung pero sa ngayon may bubong na yan. Ngayon ko lang in-upload tong video para masubaybayan nyo. So medyo malaki-laki naman yung lugar nila, kaya sana nga mapadami namin. So nakita nyo madami ng itlog. Yan pangatlong araw nila, yung video na yan ay pangatlong araw nila doon sa amin. So kaya unti-unting yung araw na yan ay parang 18 pa lang kasi nagdagdag ako nitong nakaraang linggo kaya naging 44 na. So yan mga kabagyard, yan lamang ang aking maisishare sa inyo, na sana nga maparami namin ng kapatid ko itong manok na ito. At saka dami nang umu-order sa aming mga kapitbahay. Kahit yung mga sisi, kung may sisi na daw, bibili sila. So ito na siya nakita nyo may kunting bubong na. Ayan. So diskarte lang. Ang kapatid ko kasi ang nag-aalaga ng mga yan. Ako ay taga-finance lang. So ano yung mga kailangan. Saka ako yung nagpaplano, pero siya yung nag-execute, siya yung gumagawa. So nakita nyo naman kumbaga yung mga manok na yan gaganda, talagang ready na silang mangitlog at magparami. So sana nga hindi sila magkasakit kasi nga ang panahon sobrang init. Kaya ayan pansin nyo naman
Buti na nga lang may silong ng mangga o mayroon kaming punong mangga sa likod bahay, kasi likod bahay namin yan sa probinsya. Kahit papaano hindi sila nakarektang na natatamaan ng araw o init. Kahit na may bubong, kung yero ang bubong, siyempre mainit pa rin. Kaya unti-unti ay maayos din yung kanilang bahay para at least, di ba? Pag umulan, malapit na panahon ng tag-ulan. Ayan. So kapag nabubungan yan, medyo okay na sila. Mga ilang yero na lang kulang. Tapos yan. Napansin nyo, nilipat na namin yung pugad kasi nga may kunting bubong na. Nakita nyo naman yung itlog, oh. Ayan uli. So yan muna yung kanilang temporaryong pugad. Inakyat ng konti ng kapatid ko. So at least mangitlog man sila, kahit yung 95% mangitlog araw-araw, ay masuportahan namin yung mga bumibili. Gustong gusto nilang ulamin yung mga kapitbahay namin. Kaya araw-araw may bumibiling itlog eh. Kaya may umu-order na isang tray, ganun, kaso kulang pa eh. Kasi nga hindi nabubuo yung tray kasi dahil sa araw-araw may bumibiling itlog, kaya hindi nakakaipon ng isang buong tray. Pag naipon mo, may bibili ng 10 piraso, 8 piraso. Kaya hindi talaga mapupuno yung isang tray. At least sa susunod, pag nangitlog yung kahit yung 40 o 35 na lang na pirasong itlog sa araw-araw, at least makakabuo kami ng, o kahit isang tray na lang isang araw-araw, makakasuporta na rin yan sa mga pangailangan ng mga manok, syempre sa mga pakain. Dahil yan na kasi ang naisip ko na simulan, yung malalaki na, yung ready to lay na. Kasi pag sisiw, magpapalaki ka pa matagal, although mura siya pag binili mo, yun nga lang matagal ka pang magpakain, halos ganun din. So ito yung final nung kompleto na sila na 44. So madami na, tingnan nyo. Ayan, nakakalat na sila. Nasa 44 yan. Isang tandang lang. Naghanap nga ako ng tandang ngayon kung saan ako makakabili. Marami nagbebenta kaso malayo sa probinsya namin. Kaya kailangan sadyain. Yung kapatid ko hindi naman gaanong sa biyahe-biyahe. Hindi pa gaanong sa pagbibiyahe. Kaya habang kaunti-unti siguro masasanay rin siya. Yan, gandang tingnan nila, no? Dahil sa yun nga, madami na sila at puro malalaki yan ang talagang kinuha ko na. Ang goal ko dyan, bibili pa ako, kukumplituhin ko mga 100 siguro, kahit 19 inahin, tapos 10 yung roster o tandang para mapadami. So yan yung mga itlog nila, may malalaki, may maliliit. Kaya subaybayan nyo po ang aming mga video, ang aming journey sa muling pag-aalaga ng manok sa aming probinsya sa Pangasinan. Kaya ayan, malay natin, di ba? Dito tayo kahit papano ay makatulong sa araw-araw na pangailangan. Saka sa mga kapitbahay namin syempre. Dahil kumbaga hindi na sila lalayo kung gusto nila ng itlog at darating araw pati karne na rin. So hanggang dyan lang na. Bye. Salamat sa panonood. God bless.